Are you okay, sir? Nag-aalalang tanong ng babae na bigla niyang nakabangga. It was dim. Hindi niya maaninag ang mukha ng babae. But her voice sent shivers down his spine. It was undeniably familiar. Ilang beses niya na iyong narinig. Sinubukan ni Reid na alalahanin ang boses na narinig niya. Who are you? Lasing niyang tanong. Hawak niyang babae sa magkabilang balikat nito. Reid? Nauutal na sabi ng dalaga sa pangalan niya. At doon niya mas lalong napatunayan na ang babaeng nagmamay-ari ng boses na sobrang pamilyar sa kanya ay may kinalaman sa nakaraan niya. You're back? Who are you? You don't remember me? Nanginginig naman ang boses ng babae. Reid lost his balance. Muntik na siyang bumagsak sa sahig, kung hindi lang ito nakasandal sa pader. Naramdaman naman niya ang pagkapit ng babae sa suot niyang damit sa likod niya. Your voice. It turned me on. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Reid, are you free tonight? Malamig na tingin lamang ang sinagot ni Reid sa babaeng nagtanong sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang pangalan nito pero alam ng babae kung ano ang pangalan niya. Siguro nga alam din ito ang lahat tungkol sa nakaraan niya. He wanted to ask her pero animoy wala siyang lakas sa ngayon. Halos naubos ang lakas niya kagabi. Pilitan lang siya na pumunta sa event na ito ngayong araw dahil nakiusap sa kanya ang kanyang ina. If it wasn't for his mom, he wouldn't be here. Ayaw niya rin kasi sa mga mataong lugar. Baka'y nakakulong na naman siya sa 4 na sulok ng kwarto niya at sinusubukan na alalahanin ang mga bagay na nawawala sa alaala niya. Nagbuntong hininga sa kanyang babae. Alam mo, sobrang sungit mo. Bago ito naupo sa tabi niya. Hindi na ulit sumagot pa si Reid. Kinuha niya na lang ang baso niya na may lamang alak at nilagok niya ang laman na yun. You've really changed a lot. Sabi ulit ng babae sa kanya bago pinigil ang waiter na dumaan para kunin ng isang shot ng vodka. Thanks, simpleng sabi ng babae sa server na ngumiti naman. Nananatiling walang kibo si Reid. Kinuha niya ulit ang bote ng alak at nagsalin siya sa baso niya. Dama ni Reid ang titig sa kanya ng babae sa tabi niya. Kapag kuwan ay tumikim ang babae. How have you been, Reid? Nagtanong ulit sa kanyang babae. Ilang segundo niya lamang itong binalingan ng tingin. Hindi interesado. Who are you? Malamig niyang tanong. Pagak na natawa naman ang babae. Tama nga sila. Nawala nga talagang mga alaala mo. Humigpit naman ang pagkakahawak ni Reid sa baso sa kamay niya. Kung may pinakaayaw siya na marinig, iyon na yung banggitin nila ang tungkol sa nawala niyang alaala. Kapag gano'n ang pakiramdam ni Reid ay pinagtatabunan siya sa loob-loob ng mga taong bumabanggit at mga may alam sa nangyari sa kanya. Ang pakiramdam niya ay lihim na natutuwa ang mga taong may alam sa nangyari sa kanya. Anong alam mo? Malamig ang pagbaling ng tingin niya sa babae. Bakit alam mo tungkol sa nawawala kong alaala? The woman smirked. This is not the first time we've met, Mr. De La Verde. He knew it already. Sa kilos at pakikitungo pa lamang sa kanya ng babae ay alam niya na hindi ito ang unang beses na nagkita sila. Ang kaso ay wala siyang matandaan. Kahit pangalan ng babae na ito ay hindi niya alam. I'm Ivory Johnson. We used to be lovers. Pagpapakilala ng babae noong mabasa ang pagtataka sa mukha niya. Mahina rin itong natawa nang nakita na wala man lang makita na kahit anong senyales sa mukha niya na natatandaan niya ito o ang nakaraan nila. The gaze he fixed on her was icy and distant, devoid of any flicker of recognition in his expression. Matagal na yon.
College student pa lamang tayo nung naging tayo. Ray de la Verde couldn't believe it. Hindi niya mawari kung nagsasabi ba ng totoo ang babae na ito o tulad ng iba ay pinapaniwala lamang siya sa isang kasinungalingan. Sa nakaraan na wala naman talagang katotohanan. Sa nakaraan na sila lamang ang may gawa. Magmula nang magising si Reid at mawala ng mga alaala, marami na siyang mga nakasalamuha at lahat sila ay iba't ibang klase ng kwento ang mga sinasabi sa kanya. He encountered different people. Each tells him a story of his past for him to believe. Considering this, it's likely that Ivory is also deceiving him. It's becoming increasingly difficult to trust now. Kung sakali man na totoo ang sinabi ng babae na ito, baka kahit wala ang alaala niya, ay may nararamdaman siya. After all, they share the past. I'm not lying. Natatawa ni Ivory na sinabi na napuna ang pagdududa sa mukha niya. Sa Harvard din ako nag-aral at nagtapos, which is why madalas na nagtatagpo ang mga landas nating dalawa. We have the same circle of friends. Sila pa nga dahilan kung bakit naging couple tayo. Kung ganun, bakit tayo naghiwalay? Tanong ni Reid. Gusto niyang marinig at malaman kung anong klase ng kwento ang sasabihin nito sa kanya. We grew apart. Hindi tayo pareho ng mga pangarap sa buhay. Magkaibang future na nakikita natin. Apparently, hindi natin nakita ang future na kasama natin ang isa't isa. That's just it. Kahit sinubukan naman nating isalba, wala pa rin. Natapos pa rin. But it's okay. Sabay nagkibit-balikat ito. Siguro gano'n naman talaga, diba? Hindi yun mapigilan. As time went on, some people naturally drifted apart, each needing space to pursue personal growth and trajectories and development. In such cases, it led to some individual making the difficult but necessary decision to separate. Ganon din ang nangyari sa atin noon. Kung kanina ay hindi interesado si Reid, ngayon ay bigla siyang naging interesado. He wanted to hear more of her stories. Tila iba sa lahat ng mga nakasalamuhan niya ang isang to. May kung ano kay Reid na nagsasabi na pwedeng pagkatiwalaan ng babae na to dahil nagsasabi ito ng totoo at hindi ito katulad ng iba na pinapaniwala lamang siya sa bagay na wala namang katotohanan. But after that, did we remain friends? Natawa ito ng bahagya. Oo naman. Kaya nga wala akong kailang-ilang na nakalapit sa'yo ngayon, diba? Reid nodded. Ang daming gumugulo sa utak niya ngayon. Halo-halo na sa utak niya ang iba't ibang kwento tungkol sa nakaraan niya. Hindi niya alam kung paano niya pagdudugtong-dugtungin ang mga information na alam niya tungkol sa nakaraan niya. Para kasing may mali. Hindi nagmamatch ang mga bagong kaalaman niya sa mga nauna. Actually, nagsalita ulit si Ivory kaya napukaw si Reid sa pag-iisip. We're more than just friends. Kahit pa noong naghiwalay na tayo. Oh, what do you mean? Nagugulahan niyang sabi. We're F-buddies. F-buddy? Nagtataka pa rin si Reid. Tumango naman si Ivory. Yes, kahit wala na tayo. One call away mo lang ako palagi. If you want someone to please you, lagi ako nandyan. And same as me. Hindi naman kumibo si Reid. Nag-iisip siya. Pero natigil yan mula nung mag-asawa ka na. Naging sobrang faithful mo sa asawa mo. Reid paused momentarily, caught off guard by Ivory's next words. What? Nag-asawa? Yes. Tumangutango naman si Ivory. Pati rin ba yun? Hindi mo rin matandaan? Umiling si Reid. No? Kaya pala. But yes, you got married. Sobrang faithful mo nga sa asawa mo noon. Hindi ko nga magets kung bakit naghiwalay kayong dalawa eh. Naghiwalay? Yes, 2 years matapos ang anunsyo na kasal ka na, nag-divorce kayo. From then, wala na akong narinig na kahit ano tungkol sa inyong dalawa. Ang akala nga ng lahat ay hindi totoo na nag-divorce kayo ng asawa mo at namuhay lang kayo na mapayapa ng asawa mo. Kaya pati tuloy ako ay nagulat nang nagbalik ka pero
Wala na mga alaala mo. Paliwanag ni Ivory. Mas lalo lang na naguluhan si Reid. Wala pa nakapagsabi sa kanya noon na nagkaroon siya ng asawa. It's been years since he lost his memories. Ngayon lamang may nagsabi sa kanya tungkol sa bagay na to at kung totoo ba ang sinasabi ni Ivory, hindi niya rin alam. Then, what happened to my ex-wife? He asked eagerly about his ex-wife. His curiosity piqued as he sought to unravel the mystery surrounding her and his past. Kailangan niyang malaman kung ano ang totoo. Nagkibit-balikat naman si Ivory. Hindi ko alam eh. Wala namang naging balita kung ano nangyari sa kanya matapos ang divorce ninyo. Hindi mo rin naman pinakilala kahit kanino noon. Kaya walang may alam kung anong itsura niya. Maging ang pangalan niya nga konti lang may alam. Kahit ako. Hindi ko alam kung totoo bang asawa mo noon at kung ano bang pangalan niya. Kung may isa tao man ang pinaka nakakaalam tungkol sa asawa mo, and if she truly existed, it is you alone. Just you. Ikaw lang nakakaalam tungkol sa kanya. Napasapo ni Reid ang noon niya. Gulong-gulo na siya. Hindi niya na alam kung ano pa ang totoo. Hindi niya na masabi kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang huwad. Naiwan siya mag-isa sa table dahil may tumawag na kay Ivory. Hindi niya na rin sinubukang makisalamuha sa ibang tao na naroon kahit pa iyon ang ibinilin sa kanya ng kanyang ina bago siya umalis ng bahay kanina. Labis na siyang naguguluhan kaya uminom na lang siya. Nang makaramdam na ng kalasingan, tumayo na si Reid. Gusto niya nang lumabas at magpahangin. Pasuray-suray si Reid sa kanyang paglalakad at halos walang direksyon at hindi alintana kung may mababanggaman siya. Tila ba wala siya sa sarili habang naglalakad. Ganon pa man na nagtagumpay naman siya na makalayo nang hindi naglilika ng gulo sa mga tao roon. Are you okay, sir? Nag-aalala na tanong ng babae na bigla niya nakabangga. It was dim. Hindi niya maaninag ang mukha ng babae na nabangga niya. But her voice sent shivers down to his spine. It was undeniably familiar. Ilang beses niya na iyong narinig. It evoked a sense of deja vu, yet he couldn't pinpoint when or where he had heard that voice before. Sinubukan ni Reid na alalahanin ang boses na naririnig. Sobrang familiar nun sa kanya subalit kahit anong gawin niya ay wala siyang matandaan. Kumikirot na lamang ang ulo niya. Who are you? Lasing niyang tanong. Hawak niyang babae sa magkabilang balikat nito. Kaya dama-dama niya ang pagkatigil nito. Reid? Nauutal na sabi ng dalaga sa pangalan niya at doon niya mas lalo na patunayan na ang babae nagmamay-ari ng boses na sobrang pamilyar sa kanya ay may kinalaman sa nakaraan niya. You're back. Who are you? You don't remember me? Nanginginig ang boses ng babae. Reid lost his balance and staggering clumsily as his inebriation overwhelmed his ability to maintain balance. Bumagsak siya sa babae na muntik na rin bumagsak sa sahig kung hindi lang ito nakasandal sa pader. Reid breathed in her alluring scent, a captivated blend of vanilla and strawberry, sweet and intoxicating, drawing him irresistibly. Isiniksik niya ang mukha niya sa leeg nito para mas lalo niyang maamoy ang nakakahalinan nitong amoy. It was the first time that someone's scent had such a profound effect on him, stirring unfamiliar emotions and sensations with him. Naramdaman niya ang pagkapit ng babae sa suot niyang damit sa likod niya. Dama niya rin ang mabigat nitong paghinga na para bang nagpipigil din. Oh, what are you doing? Mabigat na bawat paghinga ng dalaga. Your voice. Sininghot ni Reid ang mabango nitong amoy na nakakapanghina. It turned me on. And slowly, he planted a gentle kiss on her neck. Ang akala ni Reid ay itutulak siya ng babae palayo. Pero sa halip na pagtulakan siya palayo, mahinang pagdaing ginawa ng dalaga at mahigpit din itong kumapit sa damit niya. Sa isip ni Reid ay nagustuhan na rin ito ang ginagawa niya. Kung kaya ipagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa. Tinuloy niya ang paghalik sa liig nito hanggang sa mga labi nito.
Halos pareho na silang nawala ng kontrol sa kanilang mga sarili at pagnanasa. Ni pareho nilang hindi matandaan kung anong mga sumunod na nangyari. Madali ang bawat kilos nila. Sumakay sila ng elevator at ang mga labi nila hindi pa rin magkahiwalay. Pumasok sila sa loob ng isang silid at doon ay tuluyan na nga nawala ng kontrol sa kanilang mga sarili at tuluyan na silang nilamon ng pagnanasa. Nagising si Raid na sobrang masakit ang ulo. Agad niyang hinanap sa kanyang tabi ang dalaga kagabi. Ngunit hindi niya ito nakita. Bagaman sobrang kalasingan niya, ay makasigurado siya na hindi malamang siya nagkakamali. Hindi siya nag-imagine. Tunay nga na may message sa kanilang babae kagabi. Ang stain ng dugo sa kulay puting bedsheet ang magpapatunay na siya rin ay nakauna sa babae kagabi. But why did she run away? Bakit hindi mo lang nito hinintay na magising siya? Hindi mo lang ba nito hinayaan na makilala nilang isa't isa? Naglaho na lamang ito na parang isang bula. Inis na pinasadahan ng daliri ni Raid ang puti niyang buhok. Bumaba siya sa kama. Ilang segundo niya pang tinitigan ang stain ng dugo sa bedsheets. Bumuntong hininga naman si Raid ng malalim at pumasok na siya sa loob ng banyo. Hubot-hubad siya habang nakatingin sa reflection niya sa salamin sa harapan. The woman from last night disappeared without a trace, leaving behind bloodstains in the bedsheets. A heavy silence, a plethora of unanswered questions. Is it because of his look? Kahit sino naman sigurong tumingin sa kanya matatakot din at bigla na lamang maglalaho. Ray De La Verde, a 33-year-old man, is the sole heir of the De La Verde family. According to his mother, he was born in Florida but raised in Cambridge, Massachusetts. Ray De La Verde was born with a rare condition, heterochromia, and another rare condition known as albinism. His skin is as white as freshly fallen snow, and his hair, brows, and lashes are as white as clouds on a peaceful, sunny afternoon. Magkaiba ang kulay ng kanyang mga mata. Ayon sa kanyang ina naman, ay namana niya raw yon sa kanyang ama. And yes, his father, Mr. De La Verde, really has the same eyes as him. Bagaman isang kondisyon ng albinism, naniniwala rin ang kanyang ina na baka raw ay nagkaroon siya ng ganitong klase ng kondisyon dahil sa pagkakahumaling ito noon sa niebe. Lalo pat sa Sweden din daw siya nabuo. Sa niebe raw kasi siya pinaglihi ng kanyang ina. Siguro, isa yun sa naging factor. Pero hindi naman scientifically proven. Mahirap din na paniwalaan. Sadyang isa lang talaga siya sa mga minalas. Para kay Raid, malas ang kondisyon niya. Kung sa iba ay maaari itong blessing, pero para kay Raid ay kamalasan ang kondisyon niya. Hanggang ngayon ay iyon pa rin ang tingin niya sa kondisyon niya. Ayon sa kanyang ina, bata pa lang siya ay madalas na siyang kutyain ng mga tao dahil sa kanyang anyo. Lalo na noong minsan sila na bumisita ng magulang niya sa Pilipinas. Kahit na sarili niyang kamag-anak ang tingin sa kanya ay isang salot, lalo ng mga kamag-anak niya mula sa father side, nasa Pilipinas nakatira. Lagi nilang sinasabi na baka raw ay anak siya ng engkanto o di naman kaya ay anak daw ng Diyos ng mga niebe ang nakabuntis sa kanyang ina. At ito ang tunay niya ama. Kaya naman bata pa lang ay wala na siyang kumpiyansa sa kanyang sarili dahil kahit na ang sarili niyang kamag-anak ay dinadown siya. Iyon ang sabi sa kanya ng ina na pinaniniwalaan niya naman. Hindi naman magugulat si Ray kung totoo ang sinasabi sa kanya ng mommy niya tungkol sa konting impormasyon sa nakaraan niya. With his appearance, anyone who looked at him would be freaked out and think he is a beast. That's why Ray hated his appearance. He hated how he looked and how other people stared at him with freaked out and disgusted expressions. Pero ayon sa kanyang ina mula raw noong nagising siya sa coma, tila nagbago din daw ang tingin niya sa kanyang sarili. Maybe she can say that because he has learned how to socialize and has broadened his circle, no longer sticking to the same group of people. And Raid wouldn't be surprised kung dahil nga ba sa itsura niya kaya bigla na lang naglaho ang babae matapos ang kanilang isang gabi.
Raid shouldn't care. Wala na dapat siyang maging pakialam sa babae ng gabing yon. Ngunit hindi ito maalis sa utak niya. Lalong hindi niya maalis sa isipan niya ang malambing na boses ng babae na sobrang familiar sa kanya. Ang tinig nito na tila isang musika na sobrang ganda sa pandinig at araw-araw ay halos gusto niya na marinig. Hanapin niyo siya. Kailangan ko makilala kung sino ang babae na yan. Madiin na utos ni Raid sa mga tauhan niya na nakatayo ngayon sa kanyang harapan habang nasa loob sila ng opisina. Kung kinakailangan na halughugin niyo ang buong mundo, mahanap lamang siya. Gawin niyo. Tumangu-tango naman ang mga tauhan niya. Naiintindihan po namin, sir. Hayaan niyo po at gagawin po namin ang lahat sa abot ng aming makakaya para po mahanap ang babae na tinutukoy ninyo. Nagbuntong hininga ng malalim si Raid. Pinaalis niya ang mga tauhan niya muli at pinanood ang CCTV footage mula sa laptop niya. Kuha ito sa loob ng elevator sa lugar kung saan may nangyari sa kanila ng babae na may nakakabighaning tinig. Hindi naman makita ang mukha ng babae sa CCTV footage. Mahirap pa rin na ma-identify ang mukha ng babae. Naharangan niya kasi ito. Minsan naman ay nakayuko ang babae na para bang sinasadya na huwag magpakita sa CCTV. Marahil nahihiya o kung ano bang dahilan na ito lang ang may alam. Ganun pa man ay may mga malabong kuha ang nahagip ng kamera. Iyon ang magiging basihan ng mga taong binayaran niya para hanapin ang babae. Umaasa si Raid na kahit sa ganoong kuha ay mahanap nga ng mga ito ang babae. Kailangan niyang matagpuan ang babaeng nagmamay-ari ng boses na yan. Kailangan niyang malaman kung bakit ganun na lang ang nararamdaman niya nang marinig niya ang boses na yon. Buong araw na lang laman ng isip ni Raid ang babae mula sa gabi na yon. Maging ang malambing na boses ng babae na sobrang familiar sa kanya. Raid? Tinawag siya ng kanyang ina na si Josefi. May problema ka ba anak? Bakit parang tila sobrang lagi yatang ang lalim ng iniisip mo ngayon? Umiling si Raid. Ayaw niyang sabihin sa ina na may mga bumabagabag sa kanya. Wala po, ma'am. Kung ganun, bakit ganyan ang itsura mo? Mukhang meron ka yatang problema na hindi mo sinasabi sa akin. May nangyari ba sa kumpanya natin? May hindi ka ba sinasabi sa akin, anak? Umiling-iling ulit si Raid. Wala pong problema, ma'am. Sadyang kailangan ko lang po siguro magpahinga. Masyado po kasi ako napagod nitong mga nagdaarang araw dahil sa mga sunod-sunod na meeting sa kumpanya. Sa lumipas na linggo ay nananatiling ganun pa rin. Hindi pa rin maalis-alis sa isip niya ang babae. Maging ang boses nito, ngunit ilang linggo na ang lumipas ay wala pa rin nahahanap ang mga taong inutusan niya. Hindi pa rin nila matagpuan ang babae na pinapahanap niya. Lahat na ata ng record sa hotel na yon ay pinacheck niya. Kung pwede lang lahat ng invited sa event na yon ay tanungin niya para lang mahanap ang babae na yon. Oh, sorry. Agad na humingi ng pasensya si Raid sa dalaga na nabangga niya habang palabas siya sa isang coffee shop. Nagmamadali siya kanina kaya hindi niya napansin ang dalaga. Pagbukas niya sa pinto ay sakto na nagkabanggaan silang dalawa. Mabuti na lang at hindi naman natapon ang kapin niya sa suot nito na kulay puting damit. Pasensya na talaga, miss. Hindi kita napansin kanina. Nagmamadali kasi ako. Paghingi ng paumanhin ulit ni Reid sa dalaga. Ngumiti lang ito sa kanya. Inaayos ang suot na damit. Sinundan naman ni Reid ng tingin ng dalaga nang lampasan siya nito. Kahit isang salita ay wala man lang itong sinabi sa kanya. Kahit ayos lang ay wala man lang. Nagtaka si Raid at balak sana na hintayin sa labas ang dalaga para sana makahingi ulit ng dispensa subalit nagmamadali rin siya. May meeting pa siya sa isang client galing Taiwan. Matapos ang meeting niya sa client sa Taiwan, dumiretso na siya sa isang restaurant kung saan napag-usapan nilang dalawa ni Ivory. Mula nung umattend siya sa event ay naging malapit na rin sila ulit ni Ivory. Siguro dahil sa ngayon ito lang ang pinagkakatiwalaan niya, tsaka siguro dahil na rin sa magiging business partners na sila kaya kailangan din nila na maging malapit ulit sa isa't isa. Somehow, isa na si Ivory sa mga itinuturing ni Raid na mga kaibigan niya. Kahit na hindi niya patanda ang sinabi ni Ivory nung nakaraan nilang dalawa, ay naniniwala siya dito. Sa lahat ng mga tao na kasalamuhan niya, matapos siya magising sa trahedya na yon, ay isa si Ivory sa mga piling tao na pinagkakatiwalaan niya.
Alam mo, malapit na ako umasa na baka kaya ka nagiging mabait sa akin ngayon dahil unti-unti na rin bumabalik ang feelings mo para sa akin. Pabiro pang sabi ni Ivory. Iyon ay matapos niya itong iiwas sa isang waiter na nagmamadali para hindi ito mabangga. Bahagya rin siyang natawa sa sinabi nito. Pinagilan niya pa rin ang upuan si Ivory. At pangiti-ngiti mo naman na naupo ang dalaga. Naupo na rin si Raid sa tapat nito. Since ito nga ang restaurant na to ang napag-usapan nila ni Ivory na magkita, nagpa-reserve na siya ng seat para sa kanila. Nag-order na rin siya ng food para hindi na sila maghintay ng matagal at iserve na lang pagdating nila. Napailing si Ivory nang makita siya na sumenya sa waiter na dala na sa table nila ang order na pagkain. Gaano ba karaming mga bagay na itatanong mo sa akin para maging ganito ka-prepare? Natatawa na tanong ni Ivory habang nilalapag ng mga waitress at waiter ang iba't ibang putahe na in-order niya. Marami. Tapat siyang sumagot. Well, as expected. Natawa ulit si Ivory. Kaya pala kailangan natin ng maraming pagkain para hindi tayo magutom sa magiging pag-uusapan natin. Nang mailapag na ng waiter ang pagkain nila, sinabihan ni Raid ang dalagang si Ivory na magsimula ng kumain at nag-start na rin siya na magtanong ng mga tanong na nais niya mabigyan ng kasagutan. Bakit sa tingin mo, hindi ko ipinakilala sa mga taong ex-wife ko? Kung sakali man na totoo ang sinasabi mong nagkaroon ako ng asawa noon? Tanong niya. Si Ivory lang maaari niyang tanungin tungkol sa bagay na nais niyang masagot dahil kahit na magtanong siya sa kanyang ina ay hindi siya nito sasagutin ng tapat. Tila ba maging ang kanyang ina ay nililihim din ito sa kanya. Tingin ko dahil masyado kang self-conscious. Sagot ni Ivory matapos uminom ng tubig. I mean noon pa man, wala ka na talagang tiwala sa sarili mo. You're handsome. Sobrang dami ng mga humahanga sa'yo. Lalo na sa kagwapuhan mo na natatangi sa lahat. Alam mo yung para bang isa ka sa mga pinakapaborito ng Diyos na nilikha. Pero wala kang ang confidence sa sarili mo. You always think that you're a beast dahil sa itsura mo. Kahit hindi naman totoo. Nakala mo pinagtatawanan at hinuhusgahan ng mga tao ikaw sa paligid mo. Perhaps you used to have a trauma na hindi mo lang ma-share sa amin noon kaya gano'n na lang ang tingin mo sa sarili mo. Nakinig lamang si Raid. Ngayon lang nagkaroon ng connect ang mga bago niyang kaalaman tungkol sa kanyang sarili at sa mga nakaraan niya sa kwento ng iba tungkol sa past niya. May lalo nang tumaas ang tiwala ni Raid na baka ay nagsasabi nga talagang totoo tong sa Ivory. Masyadong mababa at nakakaawang tingin mo sa sarili mo noon. Kahit na kung tutuusin ay isa ka sa mga tao na lubos na pinagpala sa itsura at yaman. Konti lang naging kaibigan mo. At isa na ako sa mga circle of friends mo noon. At tulad nga ng sinabi ko, medyo close na naman tayo noon. Saka lang naman nagkaroon ng distance sa pagiging magkaibigan natin nung nag-asawa ka ni. Ikaw ang dumistansya sa akin. Siguro nga dahil sa nagsiselos ang asawa mo, but I can tell what's the exact reason. Pero sa tingin ko rin ay isa yun sa mga dahilan kung bakit. Perhaps you think you're not good enough for her? And people will make fun of her if they find out that she's married to you. That's in my point of view. But I don't know exactly ha. Yun lang talagang hula ko dahil noon pa man gano'n na talagang tingin mo sa sarili mo eh. Sa totoo lang, hindi rin talaga nakakagulat kung sakali man na iyon nga ang dahilan ni Raid noon. Marami pa siyang mga tanong kay Ivory na sinusubukan naman ito na sagutin. Hindi nila alam kung ilang oras na ba silang magkausap. Nakarami na rin sila ng order ng desserts. At habang nag-uusap sila, biglang may naramdaman si Raid na mga matang nakamasid sa kanya. Lumingalinga pa siya para hanapin kung sino nakatingin sa kanya. Biglang nagtagpo ang mga mata nila ng isang babae na mag-isang nakaupo. Ito ang babae na nakabangga niya kanina nung palabas siya ng coffee shop. Ang dalaga na unang nag-iwas ng tingin at saka matamis na ngumiti nang may isang lalaking lumapit sa table nito at naupo sa tapat. Hindi naman inalis ni Raid ang tingin niya sa babae na ngayon ay nakikipag-usap na sa lalaking bagong dating lang. Since may kalayuan ang seat nito, sa kabilang table naman ay may mga nag-uusap din at medyo malakas sa mga boses, hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa.
Hindi niya talaga inalis ang titig niya sa dalaga. At ngayon niya lang napagtanto na sobrang maganda pala talaga ito. Brown ang kulay ng malaalo na buhok. Kahit sa malayo ay alam ni Raid na natural ang kilay nito. Matangos at maliit ang ilong ng dalaga. Mapunti at pantay din ang ngipin nito. Maging ang hugis ng labi ay maganda rin. At mas lalo pang gumaganda ang dalaga dahil sa malalim na dimple sa magkabilang pisngi na kitang-kita kapag nakangiti ito. Sino tinitingnan mo riyan? Nagtatakang tanong ni Ivory na mapansin na nakatitig siya. Kilala mo ba yan sila? Ibinalik ni Raid ang tingin niya kay Ivory tsaka mabagal siyang umiling. Hindi. Bakit nakatitig ka sa kanila? Umiling ulit siya. Wala. Hindi ko naman sinasadya na mapatitig sa kanila. May iniisip lang ako. Tumangutango si Ivory na naniniwala naman sa sinabi niya. Malaking pasasalamat ni Raid kay Ivory at sa pagpayag nito na makipag-usap sa kanya para masagot ang ilan sa mga katanungan niya tungkol sa nakaraan. Pakiramdam ni Raid ay bahagyang gumaan ang pakiramdam niya kahit papaano na may malinaw na siyang sagot sa lahat ng mga tanong niya. Sir Raid, nandito na po si Miss Montero. Imporma sa kanya ng sekretary niyang si Leia. Tumango naman si Raid. Sige, papasukin mo siya. Nasa loob siya ngayon ng opisina niya. May meeting siya kay Miss Montero ngayong araw. Mabuti na nga lang at pumayag ang kung sino man na Miss Montero na yon na ito na lang pumunta sa office niya matapos ipaalam ng sekretary niya na nag-bleeding ulit siya kanina. Siguro dahil sa dami ng trabaho na ginawa niya at sobrang napagod ang katawan niya kaya nag-bleeding ulit siya. Binalaan na rin naman si Raid ng doktor niya tungkol sa seizure at bleeding na yon. Masyado rin kasi na malakas ang impact sa ulo niya noong maaksidente siya kaya inaasahan na mangyari sa kanya ang seizure at tila ba hanggang sa pagtanda ay madadala niya nga iyon. Isa sa mga binilin sa kanya ng doktor para maiwasan niya ang bleeding ang huwag masyadong mapagod at stress. Pero since may-ari nga siya ng isang malaking kumpanya, ay wala ring ibang maaring mamahala kundi siya lang. Dahil hanggang ngayon, ang kanyang ama ay hindi pa rin nagkakamalay at nananatiling nakaratay sa kama at comatose. Hindi na talaga maiwasan na mapagod siya. Kasama niya ang kanyang ama noong araw na maaksidente siya at sa kasamaang palad nga ay pareho ng malakas ang naging impact sa kanila ng aksidente. Magpahanggang ngayon nga ay nananatili ang kanyang ama sa ospital, comatose at wala pa raw nakikita ang mga doktor na magigising ito anumang sandali. Sir, kasama ko na po si Miss Montero, sabi ng sekretary niya bago binuksan ng malaki ang pintuan. Bahagya namang natigilan si Raid na makita niya kung sino ang dalagang pumasok. Ito ang magandang dalaga na nabangga niya noong isang araw sa coffee shop. Kung ganon, ay ito pala si Miss Montero, ang pinakabatang CEO ng Goldland Entrepreneurship. Hindi niya yun inaasahan. I'll excuse myself, sir. Nasa labas lang po ako kung kailangan niyo po ako. Paalam ng sekretary niya na hindi niya nagawang sagutin dahil natulala siya sa dalaga na nakangiti kung kaya'y kitang-kita ang malalim nitong dimples sa magkabilang pisngi. Lumabas na ang sekretary niya at si Miss Montero naman ay naglakad papunta sa harap niya. Nice to see you again, Mr. De La Verde. Sabay lahat nito ng kamay sa harapan niya. Ngunit ang higit pang mas nagpagulat at patigil kay Raid nang marinig niya ang boses nito. Iyon ang boses na pinaka hindi niya malilimutan. Ito ang babae na nagmamay-ari ng boses na laging sobrang pamilyar sa pakiramdam niya. Ito ang babaeng naka one night stand niya. It's you. Bigla siyang napatayo. You're that woman from that night. Tama ako. Ikaw yon. Diba? Hindi niya nakita ang mukha ng dalaga nung gabing yon. Sobrang kalasingan niya na hindi niya na nagawang titigan pa at alamin kung ano ang itsura ng babae pero hindi siya pwedeng magkamali pagdating sa pagkakatanda niya sa boses nito. Ang boses na ito na yon ang pinaka hindi niya makakalimutan sa lahat ng boses na narinig niya. At sa sandaling marinig niya ang boses ni Miss Montero, nagkaroon siya ng parehong feeling. Nagtayuan ang lahat ng mga balahibo niya at para bang niyakap siya ng lamig. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo ngayon, Mr. De La Verde.
Anong gabi bang tinutukoy mo? Naguguluhang sabi naman ni Miss Montero. Hindi ako maaring magkamali. Ikaw ang babae na yon. Ang nagmamay-ari ng boses na pinaka hindi ko makakalimutan. Ikaw ang babae na naka one night stand ko nung anniversary party ng Aqua Voyage Group. Mahina naman natawa si Miss Montero. Nagkakamali ka ata ng inaakala, Mr. De La Vete. Hindi ako ang babae hinahanap mo. I don't do one night stand. At bukod pa doon, nung isang araw lang ako bumalik dito sa Pilipinas. What? Pero hindi siya maaaring magkamali. Ang boses nito ay sobrang pareho ng boses ng babae nung gabing yon. At ang boses na naririnig niya rin sa panaginip niya. Sa London ako nakatira. Ngayon lang ako bumalik dito sa Pilipinas dahil kailangan ko ng pamahalaan ng kumpanya na iniwan sa akin ng aking ama na si Lucio Montero. Muli nito inilahad ang isang kamay sa harap niya para makipagkamay. I'm Harper Montero. Reid looked at her hand. He was hesitant at first pero tinanggap niyang pakikipagkamay ng dalaga. Nang sandaling magdampi ang mga kamay nila, pakiramdam ni Reid ay may kung anong klase ng boltahe ng kuryente ang bigla na lang dumaloy sa buong katawan niya. I'm Reid De La Vete. Ngumiti sa kanya si Harper bago binawi ang kamay na nananatiling hawak niya. Nice to finally meet you, Mr. De La Vete. Although we did bump into each other the other day at the coffee shop, ngayon naman ang formal nating pagkakakilala sa isa't isa. Sigurado si Reid na hindi siya nagkakamali ng akala na ang babae nga ito, ang babae naka one night stand niya at siyang may-ari ng boses na hindi niya makakalimutan pero sa emosyon at mukha sa mata ni Harper ay tila nagdududa siya na ito nga ang babae na iyon. Mababasa naman sa mukha ng isang tao kung nagsisinungaling lamang sila at hindi niya nga mabasa sa mukha ni Harper na nagsisinungaling lamang ito sa kanya na ito nga ang babae na naka one night stand niya. Nagsasabi ito ng totoo. Pero may gusto pa siya na patunayan. May gusto pa siyang malaman. May emosyon siya na gustong makita sa mga mata nito. Kaya matapos ang pag-uusap nila tungkol sa partnership ng kumpanya niya na Goldland of Companies, nakiusap siya kay Harper na kung pwede itong magstay sa office niya dahil may tanong lang siya. What the hell is this, Mr. De La Vete? Galit na tanong sa kanya ni Harper. Sa galit ay napatayo rin ito. Ito bang dahilan kung bakit pinagstay mo ako dito sa office mo? Para mapanood mo sa akin ang kabastusan mo? Iyon ay matapos yung ipakita sa dalaga ang CCTV footage na kuha sa elevator. Wala naman siyang masamang intensyon. May gusto lang siyang malaman at mapatunayan. Pulang-pula naman ang buong mukha ng dalaga. Kung dahil ba sa hiya o galit, ay hindi niya masabi. Wait, let me explain. Sabi ni Reid at saka sinubukan niya na hawakan ang kamay ni Harper pero maagap nito na inalayo ayon. I can't believe this, Mr. De La Vete. Sobrang taas ang respeto ko sa'yo at hinahangaan din kita. Pero hindi ko naman lubos akalain na ganitong maniac side ka pala na tinatago. Harper, wala naman ako masamang intensyon. May gusto lang akong linawin. Hindi naman hinayaan ni Harper na tapusin niya ang kanyang sasabihin. At ano mo naman ba ang gusto mong patunayan? Tungkol sa babaeng naka one night stand mo na kapareho ko ng boses? Ilang ulit ko bang dapat sabihin sa'yo na wala yon? Hindi ako nakikipag one night stand. Malabo ako ang babaeng yon. Galit na galit pa rin na iniwan siya ni Harper sa loob ng office niya. Napasapo na lang si Reid sa kanyang ulo. How he fucked up. Paano niya pa mahihingi ang dispensa ni Harper sa ginawa niya nito? Kung bakit ba naman kasi may gusto pa siyang mapatunayan? Hindi na lang siya manahimik na lang gayong una pa lang ay itinanggi naman na ito ni Harper na hindi nga ito ang babae nung gabing yon. Tsaka posible nakaboses lang nito ang babae sa panaginip niya at nang gabing yon. Sir, bigla namang pumasok sa loob ng opisina niya ang sekretary niyang si Leia. Mabuti na lang at bago ito pumasok ay naisara na ni Reid ang laptop niya kaya hindi nito nakita ang video roon. Ano pong nangyari, sir? Bakit mukhang galit na galit po si Miss Montero nung lumabas siya ng opisina ninyo? May nangyari po ba? Nothing. Sagot niya sabay iling.
May hindi lang kami napagkasunduan, pero ako nang bahalang mag-ayos doon. Tila may pag-aalinlangan pa rin ang sekretary niya, pero sa huli ay tumango na rin ito. Mula nga noong araw na yon ay sinubukan na ni Reid ang lahat para mag-usap sila ni Harper at makahingi siya ng tawad sa ginawa niyang yon. Mabuti na lang at lagi rin nagtatagpo ang landas nilang dalawa since sobrang busy rin yata ngayon ni Harper bilang isa sa pinakabago at batang CEO ng kanilang kumpanya. Pero sadyang kahit anong subok at sunod niya sa binata, ay nananatili pa rin ang galit nito sa kanya. You know what, Mr. De La Verde? Kung ang dahilan kaya mo ako gustong kausapin, ay para lang makahingi ka ng dispensa sa kamanyakan mo noong meeting natin, just forget it. Malamig na sabi sa kanya ni Harper, habang nasa loob sila ng elevator na silang dalawa lang ang laman. Just listen to me first. Wala talaga ako masamang intensyonan. May gusto lang talaga ako mapatunayan. And out of curiosity, I did that. Pero aaminin ko na nagkamali ako. Hindi sapat ang dahilan ko para gawin ko yan. It was very shameful and disrespectful. Mali ako. At humihingi ako ng pasensya sa'yo ngayon. Pulang-pula naman ang buong mukha ngayon ni Harper. Marahil ay naaalala nito ang pinakita niya kaya hindi rin nito nagawang tumingin ng diretso sa mga mata niya. Mali ako. Hindi niya ulit natuloy ang sasabihin niya nang sumenya si Harper na wag niya nang ituloy kung ano man ang sasabihin niya. Just shut up, Mr. De La Verde. What is done is done. Kung sana lang nung una pa lang ay na-realize mo na mali ang gagawin mo. Hindi sana ito. Hindi na rin natuloy ni Harper ang sasabihin. Napatili at yakap ito sa kanya nang mahigpit nang biglang huminto ang elevator at namatay ang ilaw sa loob. Fuck! Ang mariin na mura ni Reid dahil sa sobrang dilim sa loob. Wala na siya makita. Nilamon na talaga sila ng dilim. Bakit ngayon pa talaga nasira ang elevator na to? May meeting pa ako ngayong araw. Inis niya pang sabi. Naramdaman naman ni Reid ang panginginig ni Harper na nakayakap pa rin sa kanya. Nag-aalala na hinagod niya ang likuran nito. Shh, it's okay. I'm here. You're not alone. Sabi niya sa dalaga na natatakot. I'm scared of the dark, Reid. Sabi ni Harper na maging ang boses ay nanginginig. I'm scared of the dark. Love. Biglang kumirot ang ulo ni Reid nang bigla niyang maalala ang boses na yon. Ang parehong katagaan na yon. Sinikap ni Reid na alisin kung ano man ang sumagi sa isip niya. Hindi niya pwedeng isipin yon lalo na ngayon na natatakot si Harper. It's okay. Huwag ka matakot. I'm here. Ngunit hindi rin may tatago sa boses ni Reid ang panghihina at panginginig. Hindi kita iiwan. Dagdag niya pa, tsaka hinanap sa kanyang bulsa ang cellphone niya para gawing ilaw pero sa kasamaang palad ay naiwan niya pala ata yun sa office niya. Shoot! I didn't bring my phone with me. Dala ko yung sa akin, sabi ni Harper na mas lalong nanginginig ang boses. Kunin mo, nasa bulsa ko. At iyon na nga ang ginawa ni Reid. Kinuha niya mula sa bulsa ng suot na coat ni Harper ang cellphone nito at mabilis na binuksan niya ang flashlight para magliwanag sa loob ng elevator. Pinakalma niya si Harper at naupo sila sa sahig. Nakasandal ang likuran nila sa malamig na pader. Kailangan ni Reid na maupo dahil maging siya ay nangihina na rin. Nangihina ang katawan niya dahil sa lahat ng alaala na bumabalik sa isip niya. Pero alam ni Reid na hindi niya dapat ipakita kay Harper na nangihina siya dahil mas lalo lang ito natatakot. Nilakasan ni Reid ang loob niya at ininda ang kumikirot niyang ulo. Pinasandal niya rin sa balikat niya si Harper. Pinakalma niya ito dahil nanginginig pa rin ang buong katawan nito. Bakit nga pala takot ka sa dilim? Bigla namang tanong ni Reid. Gusto niya kasing kausapin si Harper at baka sakaling mawala ang takot nito. Ang akala ni Reid ay hindi siya nito sasagutin dahil lumipas pang ilang segundo at nanatili lang itong walang imik. Noong bata pa ako, naglalaro kami ng mga kaibigan ko. Masaya akong kalaro sila. Pero hindi ko alam na may galit pala sila sa akin. Panimula nito at saka inayos ang pagkakasandal ng ulo sa balikat niya.
Patuloy naman siya sa pagtapik sa balikat nito. Kinulong nila ako sa sobrang dilim na basement. Igit isang araw doon ako sa loob ng basement na yon. Ako lang mag-isa. Sobrang madilim na ang akala ko hinihigop na ako ng dilim. Kaya mula nun, natakot na ako sa dilim. Hindi ko kaya mag-isa sa isang madilim na silid dahil pakiramdam ko ay nilalawan ako ng dilim. It was a childhood trauma na dala-dala ko pa rin hanggang sa pagtanda. Hindi naman magaling si Raid na mag-comfort pero sinubukan niya pa rin para kay Harper. Para lang hindi ito matakot sa dilim. Pinaramdam niya dito na nasa tabi lang siya nito hanggang sa unti-unti na rin itong kumakalma at nawala ng panginginig ng buo nitong katawan, saka lang din siya bahagyang kumalma. What about you? Do you also have a childhood trauma? Tanong sa kanya ni Harper paglipas ng mahabang sandali. Hindi naman kaagad nakasagot si Raid. Umabot pa ng ilang segundo bago siya dahan-dahan na umiling. No, wala akong maalala. Wala kang alaala? Inalis ni Harper ang pagkakasandal ng ulo nito sa kanya bago ay nagtaka siyang tiningnan. Bakit wala kang maalala? Ngunit bago pa niya masagot ang tanong na yun ni Harper, bigla namang bumukas ang ilaw at pinto sa labas ay may 3 lalaki na nag-aayos ng elevator. Sir, pasensya na po talaga sa nangyari. Nakayo kong sabi sa kanya ng 3. Iyon na si Raid at tinulungan niya rin si Harper na makatayo. It's okay. Kalmado na sagot ni Raid sa 3 tsaka itinoon niya ang kanyang atensyon kay Harper. Ayos ka lang ba? Nag-angat ito ng tingin sa kanya at saka mabagal na tumango. Oo, ayos lang ako. Humingi rin ng pasensya sa nangyari ang 3 na sinabihan naman ni Harper na ayos lang. Sabay silang dalawa na lumabas ng elevator at sa hallway ay sabay din silang naglalakad. Harper, at naputol ulit ang sasabihin niya na magsalita rin si Harper. About what you did the other day. Tumigil dito sa paglalakad at saka hinarap siya. Hindi pa rin kita pinapatawad. But, hindi na ulit hinayaan ni Harper na tapusin niya ang sasabihin niya at iniwan na siya nito doon. Hindi naman makapaniwala si Raid habang pinagmamasan niya si Harper na maglakad palayo sa kanya. What the? Akala niya ay okay na sila. Hindi pa rin pala. Ano bang nangyari? Natatawa na tanong ni Ivory kay Raid habang nasa isang restaurant sila. Ngayon ang araw na napag-usapan nila na mag-meet ulit para sa ibang mga katanungan naman ni Raid. Pero hindi siya nakapag-focus dahil sa patuloy niyang binabagabag ng mga iniisip niya tungkol kay Harper at kung paano hanggang ngayon ay galit pa rin ito sa kanya. Sinabi ni Raid kay Ivory ang dahilan kung bakit nagalit sa kanya si Harper. Ngunit sa halip na tulungan siya nito ay pinagtawanan pa talaga siya nito. Bakit mo naman kasi pinakita sa kanya yung footage ng pakikipaglaplapan mo sa isang babae? Kahit naman talaga sino magagalit sa ginawa mo eh. Tumatawa pa rin na sabi ni Ivory kaya inis na panguso naman si Raid. Akala niya naman ay tutulungan na siya nito kung paano siya makakahingi ng dispensa kay Harper. Hindi naman pala, kundi pinagtawanan lamang siya nito. I am serious, Ivory. Ano pang dapat kong gawin? Stress na tanong na ni Raid kay Ivory. Humingi ka lang ng dispensa sa kanya. Ulit-ulitin mo. Kung maaari ay bisitahin mo rin siya sa office niya. Bigyan mo ng flowers. It's like you're courting her. After all, nagkamali ka sa kanya. Pakiramdam niya ay binastos mo siya. Kaya agad niyang sinunod ang payo sa kanya ni Ivory. Kinabukasan ay nagtungo siya sa Goldland Group dala ang isang pompon ng rosas. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang mga mata lang ng tao habang naglalakad siya sa lobby. Marahil ay nawiwirdohan sa kanyang mga ito dahil sa itsura niya at may dala pa nga siyang bulaklak. Excuse me, sabi ni Raid sa nakatulalang receptionist na ilang beses nang napakurap-kurap sa kanya. Po? Yes po, sir. Nauutal pa na tanong nito. Pwede ko bang malaman kung nasa opisina niya ngayon si Harper Montero? Tiningnan ng babae ang monitor para alamin kung nandito pa nga ba si Harper. Opo sir, nasa office po ngayon si Miss Montero. Great. Pwede ko bang malaman kung nasaan ang opisina niya? Nag-angat naman ng tingin sa kanyang babae. Pwede ko po bang malaman kung ano pong pangalan ninyo, sir? At kung may appointment po ba kayo kay Miss Montero ngayon?
Wala akong appointment sa kanya but I'm here to surprise her. I am Raid de la Verde. Paliwanag ni Raid at nang malaman ng babae kung anong pangalan niya at mapagtanto na siyang CEO at business partner din ng Goldland, ay agad na sinabi sa kanya ng babae kung saan ang opisina ni Harper. Hindi pa rin pinansin ni Raid ang tingin sa kanya ng mga employee na nadadaanan habang naglalakad siya. Sanay na rin si Raid na laging nasa kanya ang mata ng mga tao. Minsan ngayon nagbubulungan pa sila kapag dumadaan siya. Pumasok siya sa elevator at pinindot iyon patungo sa floor kung saan naman located ang office ni Harper. Jay, hindi pa sabi ko naman sa'yo na ayoko munang maistorbo ngayon? Hindi pa ako tapos. Natigil sa pagsasalita si Harper na mag-angat ito ng tingin at nakita na hindi kung sino man si Jay ang binabanggit ito kanina. Raid, what are you doing here? Gulat na tanong ng dalaga. Bumaba rin ang tingin nito sa hawak niya na bulaklak. I'm here to see you, sagot ni Raid bago naglakad siya papunta sa tapat ni Harper. At saka inabot niya dito ang dala niyang bulaklak na ilang segundo naman itong tinitigan. This is for you. Bumalik ng tingin si Harper sa mukha niya at hindi para makapaniwala. For me? Yes, for you. Bakit? Nagtataka nitong tanong. What do you mean? Bakit mo ako binibigyan ng bulaklak? Bigla namang nanliit ang mga mata ni Harper. Nanliligaw ka ba? What? Halos masamid naman si Raid ng sarili niyang laway dahil sa tanong na iyon ni Harper. Gusto ko lang bumingi ng tawad sa nangyari noon sa office ko. Ay hindi ako nanliligaw. Hindi pa. Pahabol na lang ang pagkakasabi niya doon sa panghuli kaya nagtagpo ulit ang kilay ni Harper. Hindi pa? So you have a plan? Hindi ko sure, okay? Sabi ni Raid bago niya inilapag sa mesa ang bulaklak na hawak at hindi pa rin ito tinatanggap. Naupo na rin siya sa visitor chair at nananatili rin na nakakunot ang noo sa kanya ni Harper. What? Sino nagsabi sa'yo na pwede kang maupo riyan? Tanong ni Harper. Ako. I don't want to stand there all day. Are you planning to stay here all day? Ngumisi naman si Raid. Kung hindi mo pa ako patatawarin, I will. Nagbuntong hininga ng malalim si Harper. Alam mo marami pa akong trabaho kaya hindi pwede ako magstay dito na matagal. So, pinapatawad mo na ako? Nagbuntong hininga ulit si Harper. As if naman may ibang choice pa siya, diba? Isa pa tila masyadong kumukulit itong si Raid para lamang humingi ng tawad sa kanya. Talagang pumunta pa ito sa office niya habang may daladalang bulaklak. Okay. Tila napilitan pa rin na sabi ni Harper. I forgive you na. Really? Kumislap naman ang mga mata ni Raid. Yes. Kaya pwede ka na umakaalis. Pero syempre, hindi naman yun sinunod ni Raid ang sinabi ng dalaga. Hindi agad siya umalis at nananatili lang siya sa office nito. Gusto niya pa kasing marinig ang boses ni Harper. Ilang araw din siya na walang maayos na tulog at lagi na lang sumasagi sa isip niya ang dalagang kaharap niya ngayon at ang boses nito. Mula nga noon ay tila naging close na rin si Raid at Harper sa isa't isa. O sadyang feeling close lang talaga itong si Raid. Ewan din ba ni Raid pero iba rin kasi ang pakiramdam niya kapag nasa malapit si Harper. Pakiramdam niya ay sobrang kalmado lagi ng mundo pag nasa malapit ito. Minsan nga ay iniisip ni Raid na para bang nagtataksil na rin siya sa dati niyang asawa. I mean, oo nga tiwalay na sila pero bigla-bigla pa rin sumasagi sa isip niya na what if mahal niya pala ang asawa niya bago siya nawala ng memorya. Hindi mo ba talaga ako maalala? Mapait na napangiti si Harper habang nakatingin sa dating asawa na nakaupo sa isang bench at nasa malayang tingin. Gaano ba ako kawalang halaga sa'yo? Para katiting sa ating nakaraan na hindi mo malang matandaan. Umaasa si Harper na kahit kaunting sign of recognition sa mga mata nito ay makikita niya pero sa tuwing nakatingin siya sa mga mata ni Raid, nakikita niya na para bang ibang tao na ang tingin nito sa kanya, na para bang
wala silang nakaraang dalawa. Sa totoo lang, kaya lang naman siya lumalapit kay Harper ngayon dahil sa umaasa siya na matatandaan na siya nito. Pero wala talaga. Para bang unti-unti na rin siyang nawawala ng pag-asa. Harper! Nilingon ni Harper ang kaibigan niyang si Amari nang tawagin itong pangalan niya. Nakita naman ni Amari kung sino ang tinatanaw at napabuntong hininga bago siya nito nilapitan. Bakit hindi mo na lang siya lapitan? Mag-isa lang siya ngayon, no? Maaari na kayo mag-usap ng masinsinang dalawa. Malungkot na nabuntong hininga si Harper. Hindi niya ako maalala eh. Kahit kaunti, wala siyang matandaan sa akin. Hindi kayo nagkitang dalawa noon. Basta na lang kayo nag-divorce. Boses mo lang ang tanging natatandaan niya. Maaaring yun ang dahilan kung bakit wala siyang matandaan tungkol sa'yo. Wika ni Amari. Umiling naman siya. No. He used to be sweet to me. Kahit hindi pa man kami nagkikita. Kahit hindi niya pa alam kung anong itsura ko, tandaan niya ako. But it's so different from what I remember. Nagbago siya. Nagbuntong hininga din si Amari. Kung lalapitan mo siya at papaalala sa kanya kung sino ka sa buhay niya, baka makilala ka niya. Baka matandaan niya kung anong pinagsamahan yung dalawa noon. But Harper will never do that. Si Reid na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya noon. Ito na rin ang kusang lumimot sa kanya kaya hindi siya lalapit para ipaalala dito ang nakaraan na ibinaon na rin ito sa limot. Sapat na sa kanya na nakikita niya ito at nasisiguro niya na nasa mabuti ang lalaking minahal niya at pinakasalan noon. Kung sakali man na dumating ang araw na matandaan at makilala na ulit siya nito, matutuwa siyang isipin yun. Tinitigan ulit ni Harper ang dating asawa at kitang-kita sa mga mata niya ang lungkot at pangungulila. Nalulungkot siya dahil hindi mo lang siya nito matandaan. Dati sila mag-asawa ni Reid. Ang mga magulang lamang nila ang may gusto na ikasal silang dalawa kung kaya'y pareho sila na walang naging choice at dahil nga sa pareho naman sila noon na hindi gustong ikasal sa isa't isa, walang ingrande na kasalang nangyari sa kanila. Basta pareho lang sila na pumirma sa marriage contract nang hindi mo lang sila nagkita. Sa totoo lang, handa naman sana si Harper na makipagkita noon kay Reid. Pero ito naman ang may ayaw. Ayon sa kanyang ina ay may malalim daw na dahilan kung bakit ayaw ni Reid na makipagkita sa kanya. Kalaunan ay nalaman niya na ang dahilan nito ay dahil sa kondisyon nga nito na albinism. Ilang beses nang nakita ni Harper ang itsura ng asawa niya sa picture. Halos araw-araw niya itong tinititigan at habang siya'y nakatitig sa litrato ng kanyang asawa noon ay natutunan niya rin itong ibigin. Siguro dahil na nga rin sa tinatak na rin ni Harper sa kanyang utak na si Reid na nga ang makakasama niya hanggang sa pagtanda niya. Kahit pa hindi pa sila nagkita ay natutunan niya rin na mahalin si Reid. At noong araw ng kaarawan niya ay labis ang saya na naramdaman ni Harper nung biglang tumawag ito sa kanya para batiin siya sa kanyang kaarawan. Mula nung araw na yon ay lagi na nga silang naging magkatawagan at lalo rin na lumalalim ang nararamdaman niya para kay Reid. Mga 2 taon din silang mag-asawa. Hindi naman pinilit ni Harper si Reid na makipagkita sa kanya kahit pa gustong-gusto niya itong makipagkita sa personal. Gusto niya kasi na maging handa rin si Reid sa pakikipagkita sa kanya. Inakala ni Harper na sa araw-araw nila na pag-uusap na dalawa sa tawag ay natutunan na rin siyang mahalin ni Reid. Umasa siya ngunit ang pag-asa niya na yon ay nawasak noong 1 linggo nang walang paramdam sa kanya si Reid at basta na lang itong nag-file ng divorce nang hindi man lang sinasabi sa kanya kung ano ang tunay nitong dahilan. Kaya labis siyang nagalit. Mr. De La Verde, masaya ako't nakarating ka. Nakangiting sabi ng isang lalaki na sumalubong kay Reid pagpasok niya sa loob ng hotel, kung saan kasalukuyang ginaganap ang anniversary celebration ng kumpanya na ka-business partner din ni Reid. Tinanggap ni Reid ang pakikipagkamay nito. Thank you for inviting me to be here, Mr. Acanzare. Nakangiti niyang sabi. Wala ka bang ibang kasama, Mr. De La Verde? Wala ba ang iyong ina? Tanong ni Mr. De La Cruz sa tumingin pa sa likuran niya. No, I'm alone. My mother is in bed rest. Paliwanag ni Reid.
Tumangu-tangu naman si Mr. De La Cruz. Hanggang ngayon pa ba hindi pa rin nagkakamala yung iyong ama? Nagbuntong hininga siya ng malalim. Unfortunately, no. Wala pang sinyalas na nakikita ang mga doktor na magigising siya anytime soon. Sagot niya. Oh, I'm sorry to hear that. Malungkot nitong sabi. Iniba rin ito ang usapan. Marahil ay napansin na hindi siya komportable na pinag-uusapan ng lagay ng kanyang ama. Kitang-kita ang lungkot sa kanyang mga mata sa tuwing nababanggit iyon. Nakipagkilala pa siya sa mga tao sa party na iyon na halos lahat ay nagugulat. Iyon daw kasi ang unang beses na nagpakilala at nagpakita siya sa kanila. Although alam nila noon pa man ang tungkol sa nag-iisang anak ni Sancho de la Verde. Hindi pa daw nila ito nakikita sa personal dahil sa nananatili itong tago sa media. Ngayon lang din nagpakita si Raid sa mga tao. Mas okay na rin para kay Raid na hindi pa siya lubusang kilala ng mga tao dito dahil wala naman silang ideya sa nawawala niyang alaala. Hindi sila nagsasabi ng ano-ano mga kwento na wala namang kabuluhan at wala rin katotohanan. Mas gusto ni Raid na napapalibutan siya ng mga tao na walang alam tungkol sa nakaraan niya. Mr. De La Verde! May lumapit kay Raid na mag-asawa habang tahimik siya nakaupo sa isang table. Wala sanang balak na makihalubilo sa mga tao dito. Ang totoo, wala naman talaga sana siyang planong dumalo sa party na to pero ang sabi nga ng secretary niya ay may malaking disrespect daw para sa business partner niya kung hindi man lang siya darating ngayong gabi, which is why nag-decide na lamang siya na dumalo. Tinanggap ni Raid ang pakikipagkamay sa kanya ng mag-asawa na parehong may malawak na ngiti sa kanilang mga labi. Hindi pa naman siya nagtatagal sa party na ito ay sobrang bored na talaga siya. Kahit wala naman siyang ginagawa, ang pakiramdam ni Raid ay pagod na pagod din ang buong katawan niya. You didn't bring a girlfriend or a date, Mr. De La Verde? Tanong ng lalaki na nagpakilala na si Mr. Herrera. Umiling si Raid. Nope. I'm alone. Don't tell me you're still single. Wala namang asawa si Mr. Herrera kaya bahagya siyang tumango. Wow! Totoo nga ang sabi na matapos ang divorce yun ng asawa mo ay hindi ka na ulit nakipagrelasyon sa iba, ha? Hindi naman kaagad nakasagot si Raid matapos ang sinabi ni Mr. Herrera. Bigla ring bumilis ang pagtibok ng puso niya. Kung ganon, ay tunay nga pala talaga ang sinabi ni Ivory. Meron nga talaga siyang naging asawa. Malakas ang kalabog ng dibdib niya at halos hirap na rin siya na makahinga. Honey, don't mention that divorce to Mr. De La Verde. Mahinahong sabi naman ni Mr. Herrera sa asawa na humingi naman ng dispensa sa kanya. Pilit siyang umiti sa mga ito. It's okay, I don't mind. Bigla na rin siya nagkaroon ng interes na makausap ang mag-asawa dahil tila ay may alam ang mga ito sa kanya nakaraan. Nais niya malaman kung anong alam nila tungkol sa kanya. Nagulat nga kaming lahat nang bigla na lang kayong mag-divorce ng asawa mo eh. Sabi pa ni Mrs. Herrera. Alam niyo ba kung anong pangalan niya? Tila nagtataka naman ang mag-asawa sa tanong niya. Pero sumagot pa rin ang mga ito. Hindi, walang nakakaalam kung anong pangalan ng asawa mo. Eh kahit nga ako ko niya, hindi na rin namin nakita. Na hindi mo malang siya pinakilala sa media. Nananatiling tago ang pagkakakilanlan niyo. Habang nakikipag-usap sa mag-asawa ay kumikirot naman ang kanyang ulo. Marahil ay dahil nahihirapan na naman ang utak niya na mag-process ng mga impormasyon sa kanyang nakaraan. Raid? Nag-angat ang tingin si Raid na marinig ang isang pamilyar na boses na bigla namang tumawag sa kanya. Nakita niya si Harper na hindi niya naasahan na nandito rin. Seryoso ito nakatingin sa kanya ngunit kita sa mga mata nito ang pag-aalala. Marahil ay napunaan nito na tila ay nahihirapan din siya. Harper, banggit niya sa pangalan ng dalaga na lumapit sa kanya. Magandang gabi. Magalang na yumuko si Harper sa mag-asawang Herrera na pareho nagtataka habang nakatingin sa kanila. Pasensya na po sa abala pero pwede ko po bang mahiram si Mr. De La Verde? Nais ko lamang siya makausap. Tumango naman ang mag-asawa. Sure. Nagtataka naman na tiningnan ni Raid si Harper.
Hinawakan nito ang isang kamay at tila may sariling isip ang katawan niya na kusang sumama dito. Umalis sila sa venue. Sa isang madilim na hardin na sila lamang ang tao sila nagtungo. Are you okay, Reid? May pag-aalala na tanong sa kanya ni Harper. Napansin ko kanina na mukhang hindi ka komportable habang kausap ang mag-asawa. Kung kaya'y lumapit ako sa inyo. Tumango naman si Reid. Kumikirot pa rin ang ulo niya. Yes, I'm fine. But thank you for doing that. Dama pa rin ni Reid na nag-aalalang tingin ni Harper sa kanya. Sinikap niya naman na pakalmahin ang kanyang sarili. Masyado lang talaga siyang maraming nalaman tungkol sa nakaraan niya kung kaya ganito na lang ang sakit ng ulo niya. Tila na nalabo na rin ang paningin niya. Are you sure you're okay, Reid? Nag-aalala pa rin tanong ni Harper. Yes. Nahihirapan siyang sumagot. I just need a minute. Mawawala rin tong sakit ng ulo ko. Nagtanong si Harper kung gusto niyo bang uminom ng tubig at kukuha lamang ito sa loob subalit tumanggi siya. Right now, gusto niya lang na mapakinggan ang boses nito. Sapat na yon para kumalma siya. Lumipas ang ilang minuto, hindi na nagsasalita si Reid. At pilit lamang na pinapakalma ang sarili nang sa ganon ay mawala na rin ang sakit ng ulo niya habang puno pa rin ng pagkaalala si Harper. Hanggang sa kalaunan ay nawala na rin ang sakit ng ulo niya. Saka lamang sila parehong kumalma ni Harper. I was just overwhelmed with the new information I learned about my past. I'm sorry if I made you worry. Paliwanag ni Reid. Madalas mangyari yan pag pinipilit ko na makaalala ng kahit kaunti sa akin nakaraan. My doctor already warned me about this. Sadyang hindi ko lang talaga mapigil ang sakit kapag may konting memorya na bumabalik sa isip ko. And besides, it is also my fault. Gusto ko nang bumalik ang lahat ng mga alaala ko. Gusto ko nang maalala ang nakaraan ko. Lalo ng babaeng tinutukoy nila na naging asawa ko. A part of me wanted to remember everything about her. Para kasing may mali. O wala kang matandaan sa nakaraan mo? Gulat na tanong ni Harper. Yeah. Tumango-tungo si Reid. Kahit kaunting alaalay wala. Pero bakit? Alam ni Harper kung anong tunay na dahilan. He got into an accident. Siguro dahil doon nga nagka-amnesia ito na kahit siya ay nawala rin sa alaala nito. Alam niya kung anong nangyari kay Reid dahil isa rin siya sa mga nag-donate ng dugo rito noong kailangan nito ni iyon. I don't know. Mapaklang sumagot si Reid. Sabi ng iba ay nasangkot daw ako nun sa isang trahedya. Nung magising ako ay wala na ako maalala tungkol sa aking nakaraan at kung sino ako noon. I don't know who's telling the truth and who's not. Lahat ng mga tao sa paligid ko ay iba-iba mga sinasabi sa akin. Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko. One day I woke up in a room that felt strangely familiar, but I couldn't recall any specific details or memories. It was just an inexplicable feeling. A deep-seated sense that I had been in that room before. Dagdag pa ni Reid na halatang nahihirapan na rin. Mula noon ay samot-saring kwento ng aking narinig tungkol sa kung ano nga bang tunay na nangyari sa akin noon. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan sa kanila. Hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila. Ang pakiramdam ko lahat sila'y nagsisinungaling lamang sa akin. Lahat sila'y binibilog lang ako. Pakiramdam ko lahat sila'y sinusubukan lang na itago kung anong tunay kong nakaraan. At gusto ko maniwala sa isang bagay na hindi naman totoo. That's what I feel. But since I couldn't remember anything, I'm making myself believe. Marahil isa sa kanila nagsasabi ng totoo. Mariin na napalunok ng laway si Harper. Malakas din ang kabog ng dibdib niya. Kahit kaunti ba'y wala kang matandaan sa nakaraan mo at sa babae na sinasabi mo naging asawa mo? May kung ano rin kay Harper naging masaya dahil gusto pa rin pala siya na maalala ni Reid. I have some memories. Unti-unti silang bumabalik. Hindi lang talaga malinaw. Kaya natigilan lalo sa Harper. What is it? Can you tell me? Kung sakali magtotoong bumalik ang memorya nito, posible kaya na bumalik na rin ang alaala nito nang mag-asawa pa sila? Gusto ni Harper na malaman. Gusto niyang maalala na yun ni Reid.
Gusto niya rin na itanong kung bakit bigla na lang ito nakipaghiwalay sa kanya noon nang walang sapat na dahilan. Sa kabila ng mga nangyayari at ginawa nito ay masaya pa rin siya. Kahit galit na dito sa ginawa nito noon sa kanya, gusto niya pa rin malaman ang lahat. Gusto niyang malinawan din siya dahil nagsisinungaling siya kung sasabihin niya na hindi siya umaasa. Kung sasabihin niya na hindi niya na ito mahal at hindi na siya umaasa na mamahalin din siya nito. Dahil baka kahit kaunti ay may pagmamahal din itong nararamdaman sa kanya noon. A voice. Sumagot si Reid. Voice? Yes. A very familiar voice. Reid looked at her. May emosyon sa mga mata nito na hindi maipaliwanag. A sweet voice similar to yours. Sweet and alluring. Huh? The voice when I sleep. I feel like I can hear it, but the moment I wake up, it's gone. Hindi ko alam kung saan ko naririnig ang boses na yun noon. Na hindi ko nga alam kung sino may-ari nun. Marahil ay dahil na rin sa mga bagong impormasyon na kanyang nalaman kung kaya'y napapadalas na rin ang mga nagiging ala-alang bumabalik sa isip ni Reid. Nagiging madalas ang pagsakit ng ulo niya dahil sa mga ala-ala na bumabalik sa isip niya na pilit niyang pinagdudugtong-dugtong at pilit na rin na binibigyan ng kabuluhan. Alam ko nahihirapan ka na anak. Alam ko na gustong-gusto mo nang bumalik ang mga ala-ala mo. Malungkot at naaawa naman na sabi ng kanyang ina. Maging ako ay labis na rin na nahihirapan para sa iyo. Tumingin si Reid sa mga mata nito. Kung nahihirapan ka na para sa akin, bakit hindi niyo nalang sabihin sa akin ang lahat tungkol sa nakaraan ko? Noon ko pa kayo tinatanong tungkol sa nakaraan ko, ngunit wala naman kayong sinasabi sa akin. Marami akong gustong malaman. Kabilang ng babae na naging asawa ko pero wala akong maalala, ma'am. At kahit anong pilit ko, hindi ko siya matandaan. Gustong-gusto ko na siyang maalala. So please, sabihin niyo na po sa akin ang lahat. Pumatak ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Inabot na nito ang kanyang kamay at marahan na hinaplos. I can't. Ang sabi sa akin ng doktor ko ay kailangan hayaan natin na kusang bumalik ang lahat ng mga alaala mo at hindi natin ito maaaring pilitin na bumalik. Malaki ang tsansa na mapahamak ka ulit kung gagawin ko yan. And your memories might drift. Baka raw tuluyang mawala ang lahat ng mga alaala mo. Mas gugustuhin ko pa na maghintay ng matagal hanggang sa mabalik ang mga alaala mo. Kaysa tuluyan yung mawala sa'yo at mapahamak ka ulit. Minsan ang nalagay sa panganib ang buhay mo. Kaya hindi ko hahayaan na mangyari ulit yan sa'yo. At hanggang ngayon nga, nasa panganib pa din naman ang buhay ng iyong ama. Ayoko mawala ka sa akin at nalagay din sa panganib ang buhay mo. Ikaw na lang ang meron ako ngayon. Nauunawaan naman ni Reid ang kanyang ina. Nag-iisang anak lamang siya nito kung kaya'y gano'n na lang ang takot nito na baka'y mawala rin siya ngunit labis na siyang nahihirapan. Hindi niya alam kung hanggang kailan ang dapat niyang hintayin hanggang sa bumalik na ang lahat ng mga alaala na nawala sa kanya. Harper! Pakiramdam ni Reid ay may pumukpok na sobrang lakas sa dibdib niya nang makita niya si Harper na basang-basa ng ulan. Sunod-sunod ang pagkidlat na may kasama rin na kulog. Harper! Kanina na magising siya mula sa isang panaginip, nakita niya ang mga text sa kanya ni Harper na naghihintay ito sa labas ng building kung nasaan ang penthouse niya. Isang oras ang lumipas mula ng text na yon sa kanya ni Harper, kaya ang akala niya ay umalis na ito. Ganun pa man ay bumaba pa rin siya para makasigurado ngunit hindi niya lubos akalain na nandito pa rin ito. Malalim ng gabi at malakas din ang buhos ng ulan dahil sa bagyo kaya basang-basa ito ngayon. Tinawag niya ulit. At saka lang nito narinig dahil hindi na sinabayan ng kidlat ang boses niya. Tumingin ito sa kanya. Kahit pa malakas ang ulan at madilim din ang paligid, alam ni Reid na umiiyak ito ngayon. Kitang-kita iyon sa itsura nito dahil bagsak na bagsak ang balikat nito. At hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan at tinakbo niya ang pagitan nilang dalawa at bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Bakit nandito ka? Bakit nagpapabasa ka sa ulan? Puno ng pag-aalala na tanong ni Reid habang hinahagod niya ang likuran nito. Tama nga siya. Umiiyak nga si Harper. Rinig na rinig niya ang paghikbi nito at nanginginig din ang buong katawan ni Harper. Habang yakap-yakap niya ito. Hindi naman alam ni Reid kung ano ang dahilan at bakit ito ginawa ngayon.
Kaya nag-aalala talaga siya ng sobra dahil baka'y may masamang nangyari. Baka'y may magkasakit din ang dalawa, lalo pa't hindi niya alam kung ilang oras na ito dito sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Harper, nag-aalala na sabi ni Reid sa pangalan nito. Mahigpit ang yakap dito at mahigpit din ang pagkakahapit ni Harper sa kanya na para bang anumang sandali ay maglalaho siya. I'm sorry. Nanginginig naman ang boses ni Harper. Mas lalo rin na humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya at mas lalo rin na lumakas ang buhos ng ulan na may kasama ng malakas na ihip ng hangin. What's wrong? Bakit ka humingi ng tawad sa akin? Lumayo naman siya ng bahagya kay Harper. Puno ng pag-aalala ang tiningnan niya ito sa mga mata. Patawarin mo ako kung hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo. Naguguluhan na si Reid. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Anong totoo, Harper? Hindi kita maintindihan. I know your past. Natigilan naman si Reid. Hindi niya mawari kung tama ba siya sa pagkakarinig o dahil lang yan sa malakas na buhos ng ulan at ihip ng hangin. Narinig ni Reid ang bawat pag-ugong. Anong ibig mo sabihin, Harper? May alam ako sa nakaraan mo. Marahil hindi ko alam ang lahat but I've had a huge role in your past. Pag-amin nito na mas lalong ikinatigil ni Reid. What are you talking about? Ang boses na sinasabi mo na palagi mo naririnig sa panaginip mo. Ako ang tunay na may-ari ng boses na yon. Alam na yun ni Reid. Una pa lang ay ramdam niya na yon. Hindi na siya gaanong nagulat sa ipinagtapat na yon ni Harper. Sa totoo lang, hinintay niya lang talaga na magsabi ito ng totoo sa kanya. Aaminin ni Reid na masaya rin siya ngayon na ipinagtapat na ito ang totoo sa kanya. Inabot niya ang mukha ni Harper tsaka kinulong niya iyon sa kanyang palad. Sapat na ang init ng palad niya para kahit papaano ay mapawi ang lamig na nararamdaman ni Harper dahil pareho silang basang-basa ng ulan ngayon. Alam ko yon. Una pa lang alam ko na ikaw ang nagmamay-ari ng boses na yan. Mariin namang napalunok si Harper. Nag-aalangan pa siya na sabihin ang susunod na kataga na nais niyang sabihin. Pero ilang oras niya rin itong pinag-isipan kanina. Habang nag-iisip siya ay napagtanto niya na habang patuloy niya na nililihim kay Reid ang totoo, habang patuloy siya na nagagalit dito dahil bigla na lang itong nakikipaghiwalay sa kanya, at habang patuloy siya sa paghihintay na kusang bumalik ang mga alaala ni Reid, nang sa ganon ay matandaan siya nito at masabi na sa kanya ang tunay nito na dahilan at bigla na lang siya iniwan. Napagtanto niya na pareho lang silang nahihirapan, kaya mas mabuti pa na sabihin niya na lang kay Reid ang totoo. Bahala na kung mas lalo lang siyang masaktan sa katotohanan, kesa naman patuloy niya na lang na pahirapan ang sarili. I'm also that woman from that night. Ako nga babae na one night stand po noon. Pagtatapat pa ni Harper. Muli siyang napalunok ng mariin bago diretso na tumingin sa mga mata ni Reid. And you know the reason why you can hear my voice in your dream? Reid shook his head. I don't. Gusto ko malaman ang dahilan kung bakit. Gusto kong sabihin mo sa akin ng totoo. Ano ba talaga naging papel mo sa nakaraan ko? It's because I am your wife. Pakiramdam ni Reid ay nabingi siya sa ipinagtapat sa kanya ni Harper. Hindi niya lubos akalain ang kanyang mga narinig. Tila isang malakas na pagkulong ang pagsiwalat nito sa bagay na iyon. Na ang pakiramdam pa nga ni Reid ay nabingi siya. Sa kabila noon ay nagawa niya pa rin na buhatin si Harper nung tuluyan ang nawalan ng lakas ang tuhod nito at bumagsak ang katawan nito sa kanya. Mabuti na lang at hindi naman ito nawala ng malay. Sadyang nanghina lang talaga ang katawan nito at hindi kinaya ang lamig. Sir, ano pong nangyari? Nag-aalala na tanong ng elevator boy nang bumukas ang elevator at bumungad siya na buhat ang basang-basang si Harper. Naulanan lang, sagot ni Reid bago pumasok sa loob. Sa penthouse, please. Tumangong elevator boy at agad na pinundot ang patungo sa penthouse. Habang umaakyat ang elevator ay pinapakalma niya naman si Harper na patuloy pa rin sa pag-iyak at nanginginig ang buong katawan. Ang pakiramdam ngayon ni Reid ay may bagyo rin sa utak niya. Napakarami niyang tanong na gustong masagot. Ang dami ng mga gumugulo sa kanya.
Ngunit hindi rin maaari na pabayaan niya si Harper dahil lang sa nahihirapan siya. Isinantabi niya muna kung ano man ang mga iniisip niya. Ang lahat ng gumugulo sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng penthouse ay pinaupo niya ito sa sofa. Agad din siya nagmadali na kumuha ng damit niya para makapagpalit na ito dahil basang-basa. Tila wala naman sa sarili na sinunod ni Harper kung ano man ang sinabi niya. Sa bathroom ng kwarto nito ito pinaligo. Siya naman ay naligo na rin sa bathroom ng isa sa mga guest house. Ayos ka na ba? Nag-aalala pa rin na tanong niya kay Harper nung lumabas ito sa banyo. Suot ang kanyang damit at basang-basa rin ang buhok. Tumango lamang sa kanya si Harper. Pinaupo ito ni Reid sa kanyang kama. Ginamit ang hair blower para patuyuin ang buhok nito. Walang nagsalita ni isa sa kanila. Nakakabingi ang katahimikan nila. Tanging ang tunog lamang ng nakabukas na aircon at blower ang kanilang narinig. Hindi ka dapat nanatili kanina sa ilalim ng ulan. Baka magkasakit ka. Paglipas ng ilang sandali ay nagsalita si Reid. Ginawa ko yun dahil gusto kita makausap. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Tumingala sa kanya si Harper at diretsong tumingin sa mga mata niya. Marami akong gustong bigyang linaw sa'yo. Hanggang ngayon ay hindi pa nawawala sa isip niya ang sinabi ni Harper na ito nga ang asawa niya. Hanggang ngayon ay gulat pa rin si Reid. Sa katunayan ay nananakit ang ulo niya at nangihina ang katawan niya, ngunit pinipilit niya na lang na umakto ng normal dahil halata sa itsura ni Harper ang takot at pag-aalala. Maaari mo sabihin ang lahat sa akin ngayon. Wika ni Reid na mas kalmado na boses. Nakahanda akong makinig. Gusto ko nang malaman ng lahat. Lalo nang tungkol sa nakaraan ko. Tinapos niya ng pagtutuyo ng buhok ni Harper. Tinabi niya rin ang blower bago siya naupo sa kama sa tabi nito. Kinuha naman ni Harper ang cellphone at may picture na ipinakita sa kanya. Picture iyon ng marriage contract. Naroon ang pangalan at pirma nilang dalawa. Isang patunay na ikinasal nga silang dalawa noon. Gulat niyang tinignan si Harper. Ano to? Kinasal tayo noon. Huh? It's our parents who wanted us to get married. Kaya hindi pa natin nakikita at nakikilala ang isa't isa ay kinasal na tayo. I signed the marriage contract when I was still in our hacienda, habang ikaw naman ay nasa ibang bansa. Ano? We've been married for 2 years. At sa loob ng 2 taon na yon ay hindi pa tayo nagkikita ng personal. You didn't want us to meet even though I was ready and just waiting for you. Paliwanag ni Harper. Nanginginig naman ang boses nito at nagsimula na rin na manubig ang mga mata. May pinakita rin itong mga picture. Unlike kanina, picture naman iyon ng divorce contract kung saan naroon din ang pirma nilang dalawa. Ang kaso, bigla ka na lang nakipaghiwalay sa akin. At hindi ko alam kung anong dahilan. Basta bigla ka na lang nag-file ng divorce nang wala man lang pasabi. Hindi ko alam kung anong mali at bakit bigla mo ginawa yan dahil matapos nun bigla ka na lang din hindi nagparamdam sa akin. At nalaman ko na lang na aksidente kayo ng iyong ama. Bumagsak ang eroplanong sinasakyan ninyo nun papuntang Pilipinas at malalang naging impact sa'yo, sa inyo ng ama mo, at nalagay kayo sa labis na panganib. I even donated blood para makaligtas ka dahil masyado na rin maraming dugo na nawala sa'yo noon. The information was too much for him to handle. Akala niya ay handa na siyang marinig ang lahat. Ang akala ni Reid ay magiging maayos lang siya kapag nalaman niya ng totoo. Ngunit hindi niya kinaya ang lahat ng impormasyon na nalalaman niya. Kumirot ang ulo niya at may nagpintig din sa tenga niya. Dahilan para pakiramdam ni Reid ay nawalan siya ng pandinig. Nanlalabo ang paningin niya. Narinig niya pa nga ang pag-aalala sa boses ni Harper bago siya tuluyang nawala ng malay. Samantalang na mawala naman ng malay si Reid ay agad itong sinugod ni Harper sa ospital at ganoon na lang ang takot at pagsisisi sa kanyang nararamdaman nang sabihin sa kanya ng ina nito kung anong maaaring mangyari at dahilan kung bakit hindi nito sinasabi ang lahat kay Reid. Ipagdasal na lang natin na maging maayos siya, sabi sa kanya ng ina ni Reid tsaka hinagod ang likod niya. May tiwala ako na magiging maayos din siya, kaya huwag ka matatakot at mag-aalala. Huwag mo rin sisihin ang sarili mo. Pero paano po kung... Shhh! Pinatahan siya nito. Huwag kang mag-isip ng kung ano.
Hindi matutuwa si Reid kapag nalaman niya na sinisisi mo ang sarili mo at nag-iisip ka na kung ano-ano. Takot na takot siya na malagay ulit sa panganib ang buhay ni Reid na baka'y tuluyan nang hindi bumalik ang mga alaala nito. Pinakalma lamang siya ng ama ni Reid at paulit-ulit na sinabi na wala siyang kasalanan. Sa awa ng Diyos, makalipas ang ilang araw, ay nagkamalay na rin ulit si Reid at ang una nitong sinabi sa kanila ay bumalik na raw lahat ng alaala nito. Labis na sayang kanilang naramdaman dahil hindi nangyari ang kinakatakutan nila. Hindi tuluyan na wala ang alaala ni Reid. Bagkus ay tuluyan na iyong bumalik. Mahal din kita, Harper. Minahal din kita. At hanggang ngayon ay yun pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Kahit noong hindi ko pa naaalala ang lahat, minahal na kita. Madamdamin na pagtatapat ni Reid. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Harper at puno rin ng luha sa kanyang mga mata. Kung ganon, bakit ka nakipaghiwalay sa akin na walang dahilan? Bakit hindi mo man lang ipanaliwanag sa akin ang lahat? Hinawakan ni Reid ang kamay niya at saka marahan na yung pinisil. Katulad niya ay naluluha na rin ito. Nalaman ko kung anong dahilan at bakit ako kinasal sa'yo. Kung bakit pinilit ako ng aking ama na ikasal sa'yo. Gusto niya na nakawin mula sa inyo ng ama mo ang Goldland at unti-unti na siyang nagtatagumpay sa mga plano niya matapos nating ikasal. Puno ng hiya habang nakatingin ito sa kanya. Alam ko kung gaano kahalaga para sa inyo ng ama mo ang Goldland, which is why I was so guilty when I found out about my father's plan. Natakot ako na magalit ka sa akin at ayoko matuloy ang plano ng aking ama. Kaya nag-file ako ng divorce. But I promised myself na kapag maayos ko ang lahat, babalik ako sa iyo para magpaliwanag at muli kang ligawan. Ipinagtapat din sa kanya ni Reid ang tunay na dahilan kung bakit hindi agad ito nagpakita sa kanya. It was because he was scared to be judged. Natatakot din ito na baka maging si Harper ay mahusgahan ng mga tao dahil ikinasal ito sa isang tulad niya. Harper was already crying. Ngayon na malinaw na ang lahat sa kanya, nawala na rin ang sakit, nawala na rin ang galit sa puso niya. Sa wakas ay narinig niya na rin ang paliwanag na noon niya pa man gustong marinig. Sobrang saya din ang puso niya dahil mahal din siya ng taong mahal na mahal niya. Matapos noon ay natutunan nila bigyan ng isa pang pagkakataon ng kanilang mga sarili, maging ang pag-ibig nila sa isa't isa. Ilang buwan lamang mula nang bumalik ang mga alaala ni Reid, nagkamalay na ang ama nito. Isang buwan pa na nanatili sa ospital para tuluyan ng magpagaling. Paulit-ulit din na humingi ng tawad kay Harper ang ama ni Reid sa mga ginawa at masamang plano nito noon at labis na nalungkot nang malaman na namayapa na ang kanyang ama dahil sa sakit sa puso. Pinatawad ni Harper ang ama ni Reid at binigyan ng isa pang pagkakataon. Ilang taon lamang mula noon ay kinasal na ulit silang dalawa. This time, wala nang kahit ano pang pangamba at dahil sa tunay nilang mahal na mahal ang isa't isa. Dahil sa huli, palagi pa rin silang babalik sa piling ng isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!